Magandang hapon po. Welcome po sa Grace Fellowship Church at kayo po ay aming panauhin na bumibisita. Welcome po. Kung ito po ay inyong ikalawa, ikatlo, ikaapat na pagpunta rito, welcome pa rin po. Ngayong hapon po ay ati pong isasara na ang Kabanata 11 ng unang Korinto, kung saan po sumusulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa sinaunang lungsod ng Korinto tungkol sa mga paraan ng kanilang maling pangangasiwa sa hapunan ng Panginoon. Si Pastor Doc Rico po ang mangaral po sa atin ngayong hapon. At sa muli po nating pagbabalik tanaw sa diwa ng hapunan ng Panginoon, atin naman po tingnan ang kagandahan ng ating Haring Lumikha. Imbitahan ko po kayong tumayo at habang basahin ko po sa inyo ang isang talata sa Kolosas, Kabanata 1, talata 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus, ang anak ng buhay na Diyos, ang siyang lumikha ng lahat at nagpapanatili ng lahat para sa Kanyang sariling kalwalhatian at karangalan. Awitan po natin ng papuri ang ating Panginoong Diyos. Marilag na Jesus, Hari ng sinuko, nag-anyong taong anak ng
bilang mga dukha at hamak na makasalanan, pagod at mabigat na sa pasanin, nawala at nasira nung pagkahulog. Dapat nating isaalang-alang ang biyaya ng Diyos at tumugon sa paninindigan at pagsisisi na bumangon at pumunta kay Jesus. Arise and go to Jesus. Awitin po natin, "Come ye sinners, poor and needy." Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, love and power. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in His arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Come ye thirsty, come and welcome God's free bounty glorified, to belief and to repentance, every grace that brings you nigh. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in His arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Come ye weary, heavy laden, lost and ruined by the fall. If you tarry till you're better, you will never come at all. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in His arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Lord incarnate, God ascended, meets the merit of His blood. Venture on Him, venture holy, let no other trust in true. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in His arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. In the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Ang walang kapantay na kalagahan at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng mga nagmamahal at nagpaparangal at sumusunod sa Kanya ay itatago ang Kanyang salita sa puso at binibigyang diin ang nakakapagpadalisay na katangian ng salita ng Diyos upang maiwasan tayo na maligaw sa kasalanan. Ang panlabas na pagsunod ay nagmumula sa pagkakaroon ng banal na kasulatan na nakabaon sa kaibuturan ng ating mga puso tulad ng isang hindi mabibiling kayamanan. Thy word have I hid in my heart. Thy word is a lamp to my feet, a light to my path always, to guide and to save me from sin, and show me the
is unto all men, abideth forever nigh. Thy word abideth in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word abideth in my heart. At morning, at noon, and at night, I ever will give thee praise. For thou art my portion, O Lord, and shall be all my days. Thy word abideth in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word abideth in my heart. To him whom thy word hath foretold, the Savior and morning star, salvation and peace have been brought to those who have strayed afar. Thy word abideth in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word abideth in my heart. I might not sin. That I might not sin, that I might not sin. Thy word abideth in my heart. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, Kabanata 10, mula sa unang talata hanggang sa 3, ito ang pahayag ng Panginoon. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Mula sa aklat ng Levitiko, Kabanata 10, mula sa unang talata hanggang sa 3. Magsipo po tayong lahat. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may alam ng lahat at may hawak ng lahat. At Panginoon, pinupuri ka namin dahil kakaiba po ang inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga kami makakaparito upang magsamba. Kaya't kami po ay taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, itinataas namin ang pagsamba sa hapon na ito. Naway, Panginoon, ang bawat bahagi ng pagsamba ay tunay na maging kapuri-puri at kagalugod-lugod lamang sa inyo. Aming idinarasal, Panginoon, ang
aming mga puso, naway Panginoon na ang aming buong taon ay nasa inyo po lamang. Aming idinarasal ang ilan sa aming mga kapatiran na ngayon ay may karamdaman at dahil sa karamdaman na ito ay marahil hindi sila nakaparito. Kaya't aming idinarasal na ang kagalingan po nila ay manggaling lamang po talaga sa inyo. Aming ding idinarasal ang mga puso namin sa lahat ng mga nandirito. Aming itinataas na naway ang buong tuon po namin ay nasa inyo po lamang. Isang tabi po ninyo ang anumang gumagabag sa aming mga puso, ang humahadlang sa aming kagalakan at kapayapaan. Marahil ito'y sa kadahilan ng kalusugan, ito'y sa kadahilan ng panggastusin, o marahil ito ay sa kadahilan ng mga nasira na relasyon. Dahil dito, Panginoon, kami ay nababagabag, nalulungkot sa aming mga dinaraanan. Kaya tayo, Panginoon, aming idinarasal naway sa hapon na ito, hinihiling po namin ang inyong grasya at awa na ang buong taon pa namin ay nasa inyo po lamang. Muli, aking idinarasal ang aking sarili. Naway, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan sa hapon na ito at ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa huling bahagi ng Kabanata 11, kung saan po nagtapos si Pastor Rafi noong nakaraang linggo. Kukunin po natin yung verse 27 hanggang 34 po. Ako ay bumabasa sa salin ng Ang Biblia taong 2001. Kaya't kung ano man ang mga salin na gamit po ninyo, maaari po ninyo ako sundan sa mga Biblia nyo o nandiyan po sa harapan po natin. Muli, unang mga taga-Korinto, Kabanata 11, verses 27 hanggang 34. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon, sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit. Ang ilan ay namatay na. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kung nagugutom ang sinuman, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol. Tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Exciting ho, bakit? Patapos na ho tayo naman sa chapter 11. At next week in chapter 12, bagong tema na ulit, no? Although may mga pagsaway pa rin mula kay Apostol Pablo. Pero talagang kapansin-pansin para sa akin po, personal, no? Nung una kong hindi ganito ang buong pananaw ko sa libro ng mga unang taga-Korinto, no? Pero matapos nating kunin na ang ilang mga kabanata, ako'y talagang ang gagamitin kong ang salita ay nabibighani, no? Nabibighani dahil akala ko dahil lamang yung mga taga-Korinto ay mga pasaway, sabi ko siguro sa GFC, hindi. Pero hindi, ito mga nakaraang linggo, kakaiba talaga ang salita ng Diyos, no? Na talagang bawat bersikulo, bawat talata ay ninanamnam ko po. At sa hapon na ito, kukunin po natin itong huling bahagi ng chapter 11. Kaya't mga kapatid,
Okay, bilang isang mabilis na background at konteksto lamang po. Gaya ng sinabi po natin dati, ang Korinto ay isang mayamang lungsod. Ang Korinto ay mayamang lungsod at doon po ay may simbahan ng Panginoong Hesukristo. At sa loob ng simbahan na nasa Korinto ay may mga mayayaman, hindi gaanong mayaman, at mayroon din pong mahihirap na mga Kristiyano. At nung panahon po na iyon, sa kultura po nila, ay meron pong malaking agwat. Malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. At ang agwat po na ito ay mas nakikita tuwing sila po ay nagkakasama upang kumain ng sabay-sabay sa kanilang mga salo-salo. Kung ang setting ng handaan ay parang yung tinatawag sa panahon natin ngayon, di ba? Yung pot bliss, di ba? Yung dati tawag natin dyan, potluck. Binago natin yung pot bliss, no? Kasi wala naman luck, no? Pot bliss, yung kanya-kanyang dala ng pagkain. Kung ang setting ganyan ang handaan nila, ang mga mayayaman ay madalas may dalang mas maraming pagkain. At dahil mayaman po sila, mas maraming oras ang mailalaan nila sa kanilang pagdalo sa mga salo-salo. Mas marami dahil hindi nila kailangan magtrabaho ng masyadong matagal. So ganun po yung mayayaman. Samantalang sa kabilang dako po naman, sa mga mahihirap, na maaaring mga manggagawa o mga alipin, kung may dalaman po sila na pagkain, ay tiyak hindi po ganun kadami. At dahil mahirap po sila, na ang iba naman ay mga alipin pa, ay mas kaunti po naman ang oras na mailalaan nila sa mga okasyon ng mga salo-salo. Kaya't dahil may trabaho po sila, nakakarating sila, late na po. Late po sila dahil sa mga trabaho po nila. At alam po ninyo, ang mas nakalulungkot dito, ang agwat na ito ay hindi lang nakikita sa labas ng simbahan, kundi nakikita din po ito sa loob ng simbahan. At ito po ang sitwasyon sa simbahan ng Korinto. Ang nangyayari ay kapag ipinagdiriwang nila ang hapunan ng Panginoon, na hindi po katulad ng ginagawa natin ngayon sa Lord's Supper natin. Hindi po katulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi noong panahon na iyon, ganito po ang ginagawa nila. Kapag pinagdiriwang nila yung Lord's Supper, hindi ito simpleng seremonya lamang. Ang hapunan ng Panginoon ay kadalasang bahagi ng mas malaking pagtitipon. At ang nakalulungkot sa simbahan ng Korinto, tuwing Lord's Supper, na may dapat na purpose at layo na magbuklod sa mga Kristiyano, ay imbis na mabuklod sila, ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak nila. Bakit kamo? Yung mga richer members ng church, since hawak nila oras nila, nakakarating sila ng mas maaga. Dahil hindi nila kailangan magtrabaho ng mas matagal. At dahil mas maaga sila nakakarating, ang mga mamamayang miyembro na mayayaman nung simbahan ng taga-Korinto, na may dalang mas maraming pagkain at inumin, ang ginagawa nila ay nagsisimula na silang kumain bago pa man dumating ang iba. Kinakain na nila ang masasarap na mga pagkain na dala nila. Kinakain nila bago pa dumating ang iba pang miyembro na mahihirap ng simbahan nila, na galing pa po sa mga trabaho. Kaya nalilate po sila. At sa pagdating po nila, ay wala na pong pagkain. At dahil mahirap nga po sila, wala silang sapat na pagkain na madadala. Kaya ang nagiging resulta, ang mahihirap na Kristiyano ay naiiwan at hindi nakakasama sa dapat na sama-samang pagsasalo nila. At gaya ng nakita natin nung nakaraang linggo, sinabi nga ni Apostol Pablo, ang ilan ay nagugutom, habang ang iba naman ay busog na busog at lasing pa. Ang mga mayayaman ay nakakakain at nakakainom ng sagana, habang ang mga mahihirap ay walang natitira. At dahil dito, ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak sa simbahan ng mga taga-Korinto. At with that in the background, ang titulo po natin sa hapon ngayon, Paggalang at Pananagutan. Paggalang at pananagutan. Ang tatlong bahagi, verse 27 hanggang 29, ang babala. Verse 30 hanggang 32, yung ikalawang bahagi, ang kahihinatnan. At yung ikatlong bahagi ay ang mga tagubilin. Verse 33 up to 34. Tingnan na po natin ang unang bahagi. Ang babala. Sinabi ni Apostol Pablo,
Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mula sa talatang ating pong nababasa, si Apostol Pablo ay nagsimula sa isang matinding babala. Ating pong nababasa yung mga salitang sa paraang hindi nararapat. Mga kapatid, nung sinabi po ang mga salitang ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinasagawa ng Kristiyano ang hapunan ng Panginoon. At dahil hindi nila kinikilala ng Kristiyanong ito ang kahalagahan at tunay na kabuluhan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, ang Kristiyanong tinutukoy po dito ay lumalapit sa hapag ng Panginoon ng walang galang at walang pakundangan. At gaya ng sinabi po natin kanina, ang ilan sa mga Kristiyano sa Korinto ay naging sobrang makasarili, na wala na silang pakialam sa iba. Kumakain sila at naglalasing pa. At ang gawain ito ay tahasang kawalang galang at kawalang pagrerespeto sa sa tunay na kahulugan ng hapunan ng Panginoon. Sa madaling salita, disrespectful na sanhi pa ng pagkakawatak-watak nila. Kaya talagang hindi karapat-dapat. Maaaring may magtatanong ngayon sa atin, Brother Rico, paano naman po tayo bilang mga Kristiyano ngayon na magiging di karapat-dapat, walang galang sa ating pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon? Dahil hindi naman po tayo ganito na mag-celebrate ng Lord's Supper. Di ba? Paano kaya? Paano kaya tayo mapupunta sa sitwasyon na to na magkakaroon ng pagkawatak-watak? Mga kapatid, maaari po tayong mapunta sa ganitong sitwasyon na hindi karapat-dapat tuwing hindi tama ang ating puso sa harap ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin natin ito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, tuwing ginagawa natin ang hapunan ng Panginoon, dapat po tayo ay walang tinatago at kinawiwilihan na kasalanan. Hindi po natin sinasabi na hindi na po tayo nagkakasala. Hindi po. Tayo mga Kristiyano, by God's grace, hindi sinless, pero sins less and less and less. Paunti ng paunti ang kasalanan natin by God's grace. Wala dapat tayong kinawiwilihan na isang partikular na kasalanan o mga kasalanan sa ating buhay. Dahil kapag ang ating puso ay nasa ganitong kondisyon, tuwing isinasagawa natin ang hapunan ng Panginoon, gaya ng sabi sa huling talata nung nakaraang linggo, na tuwing tayo ay naglo-Lord's Supper, ating ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. At kapag hindi tama ang ating puso, kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, gaya ng sinasabi sa talata sa Hebreo, ito ay parang tinatapakan ang anak ng Diyos at itinuturing na karumal-duwal ang dugo ng tipan kung saan siya ay pinabanal at iniinsulto ang espiritu ng biyaya. Ano po ang tawag natin sa ganito, sa sarili nating wika, kapag ginagawa natin ito, hindi natin siniseryoso ang Lord's Supper? Ang tawag dito, isang salita, bastos. Gaya ng sinabi natin, ito ay tahasang kawalang galang at kawalang respeto sa Panginoong Hesus mismo. Lord's Supper tayo ng Lord's Supper, proclaim tayo ng proclaim, and yet, may kinawiwilihan tayo na kasalanan. Mga kapatid, dahil sa sinabi ni Apostol Pablo po dito, ito ay nagbibigay diin sa atin ng pangangailangan ng tamang puso at ugali kapag ginagawa natin ang hapunan ng Panginoon. Kailangan nating tandaan at kilalanin ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng hindi masukat na biyayang natanggap natin sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya dalangin po natin dapat ay tunay nating mauunawaan at pagninilay-nilayan ang hapunan ng Panginoon. Sana, let's pray na hindi ito maging isang ritual na lamang po sa atin. Mga kapatid, seryoso ang hapunan ng Panginoon. Okay? We have to really understand. Yes, seryoso siya, pero pag iniisip natin, sabi nga ni Pastor Pedro sa meeting natin, naaalala natin yung magandang balita. Seryoso, pero mapapangiti ka. Bakit ka mo? Kasi di ba, by God's grace, naligtas po tayo.
At dahil po sa sinabi ni Apostol Pablo, verse 27, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng kopa sa Panginoon sa paraang hindi narapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mga kapatid, ang salitang magkakasala, sa English, guilty po yung ginamit dyan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng matinding personal na responsibilidad. Pagkakaroon ng responsibilidad sa pagiging walang galang sa mismong katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay nagsasaad sa atin ng pagtrato sa hapunan ng Panginoon ng walang respeto. Walang respeto saan? Sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus. At sinasabi po natin ito dahil ang mga salitang katawan at dugo ng Panginoong Hesus, gaya ng alam na po natin, ay tumutukoy sa sakripisyong kamatayan ng Panginoong Hesukristo na isinasagisag ng mga elemento ng hapunan ng Panginoon. At dahil po dito, ang di karapat-dapat na Kristiyanong ito na nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon ay nagkakasala ng pagpapawalang halaga sa kabanalan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kamusta po tayo sa mga bagay na ito? Kamusta po tayo sa mga bagay na ito? Tunay na kailangan po nating ihanda ang ating mga puso bago makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Dapat po tayong sadyang maglaan ng oras upang magnilay sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dahil po dito, nagpatuloy ang talata sa pagsasabing, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mula po sa talata ating makikita na si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa pagsasabi ng isang napakahalagang bagay na palagi po nating dapat gawin bago makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Ano yon? Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Yung salitang siyasatin sa Grieko, sa original na lengguwahe, ay nagpapahayag ng kahulugang subuking, patunayan o suriin ng mabuti. At kung atin pong pag-iisipan po itong mabuti, ang pagsusuri sa sarili na ito ay tumutukoy sa isang tapat na pagsisiyasat sa ating mga puso. Mga bagay na iniisip natin, kailangan natin suriin, kailangan natin siyasatin. Mga bagay na ginagawa po natin, kailangan nating siyasatin. At sa tingin ko po, ang mas mahalaga ay habang sinusuri natin ang ating sarili, ay alamin po nating mabuti ang estado ng kaligtasan po natin. We have to really assess yung estado ng salvation po natin. At alam po ninyo, ito po ay napakahalagang gawin. Mahalagang gawin bilang paggalang na kinakailangan kapag tayo ay nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon. At sa konteksto ng mga Kristiyano sa Korinto noon, ang panawagang ito na magsiyasat ay tiyak na isang direktang pagsaway mula kay Apostol Pablo. Pagsaway dahil nga po may mga nagtrato sa hapunan ng Panginoon bilang isang sosyal na pagtitipon at oras ng pagpapakasasa. Kaya nga nang sinabi ito ni Apostol Pablo, binibigyang diin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may responsibilidad na siyasatin ang ating sariling mga puso bago tayo lumapit sa hapag ng Panginoon. At si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa pagsasabi na habang ang isang tao ay nagsusuri sa kanyang sarili, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mga kapatid, matapos po ang isang tapat at masusing pagsusuri sa sarili, hinihikayat naman po ni Apostol Pablo ang mananampalataya na makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Kung ang Kristiyanong ito ay nasa tamang espiritual na kalagayan, muli, gusto ko lamang pong bigyang diin ang pakikibahagi sa hapag ng Panginoon pagkatapos ng pagsusuri sa sarili ay nangangailangan ng tapat na pagkilala sa sarili. Honest reflection, honest. Huwag na huwag po tayong mangahas na makibahagi kung niloloko lang natin ang ating sarili. Muli, ang pagsusuri sa sarili ay hindi nilalayong magdulot ng takot o hadlangan tayo sa paglapit sa hapag ng Panginoon. Okay?
Hindi po ito nagbibigay sa atin ng hindrance para tayo ay mag-Lord's Supper. Hindi po. Ngunit ito ay upang ihanda tayo sa ating pakikibahagi sa paraang nagbibigay karangalan sa Panginoong Hesukristo. Kaya't patapos ang ating pagsusuri sa sarili, ay makikita natin na may hindi tama sa ating kaugnayan sa Diyos. Let's say, nakita natin, we assessed, we evaluated yung puso natin, mayroong hindi tama, may kasalanan. Ano ang dapat natin gawin? Confess, repent, and turn away from that sin. Malinaw? Let's say, Lord's Supper. May nakita at naku, ito yung nangyari nga pala ito ng linggo to. Lord, sorry talaga. At nagawa ko yun. Confess, repent. Huwag kayo magtapos sa repent ha. Dapat, anong tutuloy natin? Turn away. Kasi baka mamaya tayong mga Kristiyano, confess and repent, wala na yung turn away. Kasi bakit? Makikita natin, binabalikan natin. Hindi repentant heart po talaga iyon. At pagkatapos natin gawin ito, ano ang gagawin? Sinabi ni Apostol Pablo, matapos na sisuriin, tayo ay makibahagi. Ngayon, kung ayaw nating talikuran ang kasalanan, yan po ang makikita natin mamaya kung ano ang kahihinatnan. Kung iisipin po talaga nating mabuti, ang hapunan ng Panginoon ay God's grace. Ito po ay biyaya mula sa Diyos. Ito ay paraan para tayo ay magkaroon ng regular na pagsusuri sa ating sarili. It's always a way for us to really reflect. Self-discipline po ito. At sana naman, hindi lang tayo nagsusuri ng ating sarili bago lamang tayo makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Okay? Okay naman po yun, di ba? Before the Lord's Supper, binibigay natin itong mga talata na ito, di ba? Assess and evaluate. Pero sana, kung alam naman natin, di ba? Ang Lord's Supper every first Sunday of the month. Okay? Pero itong buwan na to, twice by God's grace, di ba? Sana, hindi lang before. Kung alam natin, Lord's Supper yung linggo na yun, talagang suriin na natin kaagad yung mga puso natin bago pa. And if we really think about it, bago tayo mag-Lord's Supper, kailangan talaga ito ng matinding reflection. Not only with our relationship with God, but also our relationship with others. Bakit ko sinabing others? Di ba yung konteksto, ano ang problema nila noon? Pagkakawatak-watak. Yung relasyon nila sa isa't isa ay hindi maganda. Kaya nga, bago tayo mag-Lord's Supper, isipin natin, meron ba tayong mga relasyon na hindi maayos? Lalo na sa kapatiran natin? Kaya nga talagang dapat suriin natin, dapat ipagdasal natin sa Panginoong Diyos. Again, confess, repent, and turn away. Ngayon, sa mga hindi naglo-Lord's Supper, okay, sa mga hindi naglo-Lord's Supper, hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi ka maglo-Lord's Supper. Marahil hindi ka kasi nagsasamba. Okay? Or, talagang hindi ka lang naglo-Lord's Supper. Ang tanong, bakit? Anyari, di ba? Bakit? Tanong, Christian ka ba talaga? Christian ka ba talaga? Hindi rin ibig sabihin na pag nag-Lord's Supper ka, Christian ka, okay? Mamaya, titingnan natin ito. Pero, bakit hindi tayo naglo-Lord's Supper? Kasi bakit? Diba iniutos ito ng Panginoong Hesukristo? Do this as often. Kaya't nang ibinigay ni Apostol Pablo ang utos at paalala kung ano ang dapat nating gawin bago tayo makibahagi sa hapunan ng Panginoon, ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang pagsasabi kung bakit natin ito dapat gawin. Verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Mula sa talata ating pong nababasa na nagsisimula si Apostol Pablo sa isang matinding babala. Ang salitang hatol, sa English, judgment. Nung ginamit po ito dito, ito ay nagpapahayag ng kahulugan ng disiplina mula sa Diyos. At sinasabi natin ito dahil ang Apostol Pablo mismo ang nagsabi po nito. Makikita natin yung paliwanag na yan mamaya sa verse 32.
Kaya't yung salitang hatol o judgment na ito ay hindi tumutukoy sa hatol ng walang hanggang kaparusahan. Hindi po. Tumutukoy ito sa disiplina. Hindi po ito tumutukoy sa walang hanggang kaparusahan, kundi ang hatol na ito ay tumutukoy sa isang pagwawasto o disiplinang nagmumula sa Diyos. At anong sinabi ni Apostol Pablo kung bakit ang taong ito ay huhusgahan o didisiplinahin? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Okay, mula po sa ikalawang bahagi ng talata na ito, makikita po natin na sinasabi ni Apostol Pablo kung bakit nangyayari ang hatol na ito. At dahil po dito, sinabi ni Apostol Pablo na ang disiplinang ito ay nangyayari kapag hindi natin kinikilala ang katawan ng tama. Ngayon, ano po sa tingin ninyo ang ibig sabihin nito? Sinasabi po ng mga dalubhasa na maaaring may dalawang posibleng kasulugan po ito. Two possible meanings. Tingnan po natin. Yung una, ang mga salitang kinikilala ang katawan, sa English, judge the body. Ayon sa ilang mga dalubhasa, maaari itong tumukoy sa pangangailangang kilalanin at unawain ang tunay na kahulugan ng katawan ni Kristo. At ang katawan na binanggit sa talatang ito ay maaaring tumutukoy sa ano? Sa sinakripisyong katawan ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay nasa hapunan ng Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano ay dapat wastong unawain ang kabuluhan at ibig sabihin ng katawan ni Kristo na ipinagkaloob at isinakripisyo para sa atin na sinasagisag ng tinapay. Kaya kapag tayo ay nakikibahagi at hindi natin hinahatulan o wasto na inuunawa ang katawan o hindi binibigyang pansin ang sakripisyong kamatayan ng Panginoon, sinasabi ni Pablo na dinadala natin ang hatol o disiplina sa ating sarili. Kaya't yun po ang unang posibleng kahulugan. At narito naman po yung ikalawa. Yung salitang katawan, ayon din sa mga dalubhasa, ay maaaring tumutukoy sa iglesia bilang katawan ni Kristo. The church, the body of Christ. At nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, sinasabi din po ng mga dalubhasa na si Apostol Pablo ay maaari ring tumutukoy sa ano? Sa pagkakaisa ng iglesia, yung unity ng church, na siyang katawan ni Kristo Jesus. At ang pagkawatak-watak sa simbahan ng Korinto nung panahon na iyon ay nagpapakita na dahil sa mga dibisyon na iyon, sa pagkakawatak-watak nila, na umiiral at ang mga Kristiyano sa Korinto ay hindi pinahahalagan ang dapat na pagkakaisa at pagtutulungan na dapat nilang ipakita bilang isang katawan habang sila ay nakikibahagi sa pagkain ng hapunan. Dahil dito, ang kanilang mga kilos ay isang kabiguan na siyasatin ng tama ang katawan. At ito rin ay nagdudulot ng disiplina at hatol mula sa Diyos bilang isang pagwawastong hakbang dahil sa ganitong kawalang galang. Kaya't yan po yung dalawang posibleng kahulugan. Yung una, the sacrifice. Yung pangalawa, unity in the church. Ako, mas pinapanigan ko noong nakaraang linggo yung pangalawa. Si Pastor George, ganun din. Yung ibang mga elders, ganun din. Dahil nung tinitingnan ko, kung ito ay tungkol sa katawan. Yung katawan, yung body mismo, yung sacrifice, no? Ang sakripisyo ng katawan ng Panginoon na sinasagisag ng tinapay, dapat, sinabi sana ni Pablo, kung hindi niya hinahatulan ng tama ang katawan, dapat sana kasama rin yung dugo. Kaso ang binanggit lang katawan. Kaso dahil katawan lang ang binanggit, mas pinapanigan ko nung mga naunang mga araw, nakahulugan na tinutukoy nito, ay ano, doon ako sa pangalawa na interpretation. The body of Christ. Yung iglesia na dapat laging nagkakaisa. Kaso sa kagabi, habang nag-aaral ako, sabi ko, pwede rin talaga rin yung una. Pero ayoko nang guluhin pa yung sarili ko. Okay? Bakit kamo? Alinmang kahulugan ng ating paniwalaan, ang parehong kahulugan ay napakahalaga para ito po ay sundin. Whichever. Mga kapatid, mula sa talatang ito, ipinapahayag ni Apostol Pablo na ang responsibilidad ay nakasalalay sa bawat individual na Kristiyano. We are accountable.
Hindi yung katabi mo, hindi asawa mo, hindi yun. We are responsible. Kaya't ang pahayag sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Muli, kapag ginawa po natin ito, tayo ay mananagot sa Diyos. Isang paalala ho na napakahalaga. Na maunawaan ang kahulugan ng hapunan ng Panginoon at pagkakaroon ng pagkakaisa sa katawan. Okay? Kailangan intindihin natin mabuti yung sacrifice ng ginawa ni Lord Jesus at yung pagkakaisa nating mga nasa simbahan. Bagamat, sinasabi rin sa talata nung nakaraang linggo na ang mga pagkamping-kampi o dibisyon o yung mga faction ay pinahihintulutan ng Diyos. Bakit niya pinapahintulutan yung mga dibisyon? Di ba may layunin ng Panginoong Diyos? Hindi dapat tayo maging sanhi ng pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak sa simbahan. God allows division in the church. Pero dapat, hindi tayo yung dahilan. Bakit nga mo? Dahil gaya ng sinabi rin sa talata noong nakaraang linggo, ang mga pagkampi-kampi o division na pinahihintulutan ng Diyos ay upang malaman kung sino ang tunay at tapat. Kung tayo yung nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak, baka dahil hindi tayo tunay. Ganun lang po kasimple yun. Sabi ko nga kanina umaga, narinig nyo na ba yun? I'm sure sa English congregation na intindihan. Pero ganito kasi to. Sa simbahan, alam mo yun, there's a church and then there's a church after a church. Ano ibig sabihin nun? May simbahan at may simbahan. Pagkatapos ng pagsamba, sa loob ng isang linggo, merong mga ibang grupo na magkakasama. Then yung maliliit na grupo na yun, sasabihin nila lahat yung mga puna nila. Yun yung church within the church. At alam mo, pagka ganon, ito yung sinasabi dito. Division. At ang sinasabi ng talata nung nakaraang linggo, kung ganon po tayo, baka mamaya hindi tayo tunay. Ngunit kung sinasabi naman nating tunay tayo na Kristiyano, pero nagiging sanhi pa rin tayo ng pagkakawatak-watak, pare na rin natin sinasabi na tinatanggap natin ang disiplina ng Panginoong Diyos. Tandaan natin yung konteksto, di ba yung intro kanina, yung pagkakawatak-watak, yung division nila, mayayaman at mahihirap. Yun ang naging problema nila. Dapat hindi po tayo mamimili. By God's grace, sa October 6, may membership meeting. Yeah? Yung mga miyembro, may mga nagtanong nga kanina na Pastor George, kung kailan yung next membership seminar Kasi nga, yung October 6, membership. Alam niyo kung magiging miyembro po kayo, nakakatuwa, nakakaiyak pag nakikita mo ang membership meeting. Kasi bakit? Nagsasama-sama po tayo lahat na miyembro ng simbahan. English at Tagalog congregation. Nagsasama-sama. By God's grace, hindi nakikita yung nangyari sa mga taga-Korinto. Okay? Hindi nangyayari. Kaya nga, let's pray mga kapatid na hindi tayo maging dahilan ng pagkakabahabahagi o dibisyon sa loob ng simbahan na ito. So matapos ang unang dibisyon, tingnan natin ikalawa, ang kahihinatnan. Kaya't nang ipaliwanag ni Apostol Pablo ang dahilan kung bakit ang ilan sa kanila ay hinatulan o dinisiplina, sinabi po ni Apostol Pablo na dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at may mga sakit, may sakit. At ang ilan ay namatay na. Mula sa talata atin pong makikita na sinabi ni Apostol Pablo ang mga salitang dahil dito. Dahil may mga tao, may mga Kristiyano na hindi tapat at tamang hinatulan at inuunawa ang katawan, may mga Kristiyano sa Korinto na nakaranas ng disiplina ng Diyos. At ang disiplina na ito, ayon sa talata, ay unang naganap sa anyo ng pisikal na kahinaan. Ikalawa, karamdaman o pagiging may sakit. Yung salitang mahina, pag tinignan niyo yan sa original na lingwahe, talagang kalagayan na hindi lang basta mahina. Panghihina, physically frail sa Ingles. Frail. Habang yung salitang may sakit, ito po ay tumutukoy sa mga mas seryosong mga karamdaman.
At ang mga kalagayang ito ay direktang resulta ng kanilang walang galang na pakikibahagi sa hapunan ng Panginoon. At hindi pa po nagtatapos doon. Upang higit pang bigyan diin ang katotohanan at kahalagahan ng itinuturo ni Pablo, sinabi pa ni Apostol Pablo na ang ilan ay namatay na. Na nagpapahiwatig sa atin na may mga miyembro ng simbahan sa Korinto na namatay bilang isang anyo ng banal na hatol ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang pahayag ni Pablo dito ay nagpapakita na ang hatol at disiplina ng Diyos ay mayroon ding agarang, pisikal na epekto. May immediate physical consequence. At alam po ninyo, ang kaugnayan sa pagitan ng kanilang kawalang galang sa hapunan ng Panginoon at ang mga pisikal na pagdurusang ito ay tunay na nagpapakita ng kaseryosohan ng sinasabi po dito. Kapag ginagawa natin ang banal na ordinansang ito, ang hapunan ng Panginoon, kailangan paalala po sa atin, seryoso po ito. Nung nag-preach po tayo sa libro ng Lucas, ako hindi ko nga maintindihan bakit binibigay ni Lord sa akin yung bahagi ng huling hapunan ni Lord's Supper. No? Nung nag-preach ako doon sa Luke, hapunan ng Panginoon, after nun, excitement. Diba? Joy. Excitement and joy. Bakit? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, darating ang araw sa hapunan na iyon. Once we celebrate it not only with Pastor George, Pastor Pedro, we will celebrate it with the Lord Jesus Himself. Kaya pag ginagawa natin yun, sobrang exciting. Pero ngayong hapon na ito, alam po ninyo, nung ginagawa ko ito, ako'y nagkaroon talaga ng banal na pagkatakot at matinding paggalang. Reverential fear. Hindi yung takot na parang nakakakita ka ng multo. Hindi ganun. It's really reverential fear, banal na pagkatakot, at mas matindi pang paggalang. Kaya ito yung makikita natin na katotohanan. Some of them were weak, were sick, and some of them inuwi na ni Lord. Ang tanong, kamusta po tayo dito? Kamusta po tayo dito? Nang ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga kahinatnan ng mga hindi tamang sinuri ang kanilang sarili, humantong sa kanila ang mga ganitong epekto at resulta. Dahil nilapastangan nila ang hapunan ng Panginoon. Ganun po yun nangyari. Sabi ko nga yung isang kausap ko last week, kasi Lord's Supper din, di ba, last week. Sabi na, sipunin ka ba? Okay, doktor ako by God's grace, sipunin. Kasi meron minsan, mapapaisip ka din, bakit lagi ako nagkakaroon ng sakit? No? Bakit kaya? Okay naman, hindi ako nagpupuyat, hindi ako naggaganon, may exercise. Pero, again, hindi ko sinasabing ito marahil ang dahilan. I don't know. It's between us and God. But really, ito yun. Totoo po ito. At papakita ni Pablo kung bakit talagang totoo ito. Kasi baka kasi may mga ang nakalulungkot, tiyak may ilan sa simbahan ng Korinto na nababahala sa mahigpit na babala pong ito. Paano kung hindi sinasadyang may nakalimutan akong sabihin sorry kay God? Di ba? Pwede yun, di ba? Meron eh. O baka kasi may mga hindi na lang makikibahagi dahil kaninang umaga o kahapon o nung karang itong mga araw na ito, nagkasala sila, kaya't ayaw na nila mag-Lord's Supper, di ba? May mga possible cases na ganon. Ito ang sinabi ni Pablo, sagot siya. 31, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Mula sa talata, binabanggit ni Apostol Pablo ang solusyon upang maiwasan ang hatol at disiplina ng Diyos. At sinabi ni Apostol Pablo na upang maiwasan ito ay kailangan kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. When we judge ourselves rightly, sa English, mayroong word na rightly. Muli yung salitang hinahatulan, na ginamit kanina sa verse 28, gaya ng sinabi po natin, ito ay nagpapahayag ng kahulugang suriin o siyasatin ng mabuti ang ating sarili bago makibahagi sa Lord's Supper. Yung salitang rightly sa English, tama,
Kapag sinuri natin yung ng mas malalim, makikita natin na ito ay nangangahulugan ng higit pa sa isang mababaw na pagsusuri sa sarili. Yung salitang rightly o tama sa original na salita na Griego ay nagpapahayag ng kahulugan, isang tapat at malalim na pagninilay sa kalagayang espiritual ng isang tao. Kaya't nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, tinuturuan po tayong mga mananampalataya na regular nating suriin ang ating sarili. Kailangan po nating suriin at kilalanin ang ating mga kasalanan at taos pusong magsisi. At kapag ginagawa po natin ito, tayo ay makakaiwas sa hatol ng Diyos tuwing makikibahagi tayo sa hapunan ng Panginoong. Nakita po natin yon. Let's say, nangyari yon. Meron tayo, Lord, hindi ko na-confess. Sorry, Lord. Nag-Lord's Supper na. God knows our heart. Okay? Hindi dapat tayo delikado to. Hindi na ako mag-Lord's Supper mamaya kasi kahapon ganito eh. Kaya nga, we can immediately what? Evaluate, assess, confess, repent, and turn away. Mga kapatid, kung malalim po nating pag-iisipan ito, tinuturo ni Apostol Pablo ang prinsipyo ng disiplina sa sarili. Ang mga mananampalataya ay dapat gawing regular na bahagi ng ating buhay ang espiritual na pagsusuri sa sarili, lalo na bago makibahagi sa hapunan ng Panginoon. At ito pa po, we are also to pray to God na ipakita ang mga bahagi ng ating buhay na may kasalanan at kahinaan na nangangailangan ng pagsisisi. Ginagawa ba natin yun? Pinipray natin, Lord, show me yung mga mali na nagawa ko. Yan, magugulat ka na lang. By God's grace, makikita mo yung, nga pala, nagawa ko ito. Nga pala, naisip ko to. Lord, sorry Heart issue po kasi talaga po ang lait ng ito. Diba kasi nga, bakit natin kailangan gawin ito? Minsan, may mga mananampalataya na matagal na palang hindi pinapansin ang isang mananampalataya. Meron siyang bitterness, meron siyang pait dun sa loob sa isang miyembro ng simbahan. At sa harapin ang issue at sikapin na magkaroon ng pagkakasundo, yung Kristiyanong ito ay hinahayaan ng pait na lumago. Tapos, ang nangyayari ay nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon. Naku po. Kaya nga, we have to really evaluate ourselves regularly. No wonder sinabi ng Panginoong Hesukristo, do this as often. Kaya kailangan talagang suriin natin ang ating sarili. Verse 32, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Mula sa talata, muli nating makikita si Apostol Pablo na inuulit at kinikilala na ang hatol ay talagang nangyayari. Totoong nangyayari. Hindi po kami nambobola dito. Sinabi mismo ni Apostol Pablo na nangyayari ito at pinagtibay niya ito nang sinabi niya kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon. Maaaring may magsasabi ka kasi, di ba? Totoo ba yan? Woo! O maybe, yung iba, some might even thought and said na, naku, ang pakiramdam nila ay inabandon na sila ng Diyos na. Dahil sa mga paghatol at disiplina na dinaraanan nila. Dahil hindi nga nila kinilala ng tama ang banal na hapunan. Kasi may mga ganong possible cases, di ba? I don't know where we are right now. Baka mamaya pagkatapos na ito makikita, oo nga, Lord, meron akong ganitong kasalanan. Baka kaya ganito ang dinaraanan ko. Wala na, kaya pala kinalimutan mo na ako. Kaya sinabi ito ni Apostol Pablo. Alam po ninyo, tiyak, kilala siguro ni Apostol Pablo ang ilan sa mga Kristiyano sa Corinto na nakaranas o dumaraan sa ganitong sitwasyon. At nang sinabi po ni Apostol Pablo, parang sinasabi rin niya na kung sakaling nangyari sa atin ito, sinabi ni Apostol Pablo, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil. Mga kapatid, nakikita po natin ngayon ang ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang hatol na ito ay isang anyo ng disiplina mula sa Panginoon. Kapag sinuri natin ang salitang ito sa original na konteksto, ang salitang ito ay nagpapahayag ng kahulugang turuan o itama. Ito yung sinasabi nating paliwanag ni Apostol Pablo na yung judgment, hindi condemnation o damnation. Ang ibig sabihin niyan, disiplina. Ito yung disiplina
na parang sa mga magulang. Pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. At kailangan nating maunawaan na ang layunin ng disiplina at hatol ng Diyos sa mga mananampalataya ay hindi upang parusahan ng eternal damnation, kung hindi para itama, para i-correct. Hindi para sa kapahamakan, kung hindi para sa pagwawasto. Pagwawasto dahil ang disiplina na ito ay nilalayo na gabayan tayong mga Kristiyano pabalik sa tamang landas sa paningin ng Diyos. At kapag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, makikita po natin na ang ganitong uri ng disiplina ay isang pagpapahayag ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa mga tunay na Kanya. Gaya nga ng sinasabi sa Hebreo 12 verse 6, sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay Kanyang dinidisiplina. Muli, ang hatol at disiplina na pinagdaraanan natin bilang mga mananampalataya ay may layunin upang linisin tayo, gawin tayong banal at pigilan tayo sa paglayo mula sa Diyos. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. At sinabi ni Apostol Pablo, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Alam po ninyo, nang pinag-aralan ko ang bahaging ito ng talata, noong una, nang tinitingnan ko ang talatang ito, parang nakakalito po ito para sa akin. Nakakalito dahil alam natin sa biyaya ng Diyos na tayo, by God's grace, bilang mga Kristiyano ay may tiyak na kaligtasan na mula sa kaparusahan ng kamatayan. Diba? Assured yung salvation natin. Kaya nung pinag-aralan ko ito, tinatanong ko po sa sarili ko, bakit sinasabi ng talata, dinidisiplina tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kapag tiningnan natin, parang sinasabi nito na yung ligtas maaari pang mapahamak. At sa biyaya ng Diyos at sa matinding panalangin at pag-aaral, ang katotohanan ay bigla na lamang pong lumitaw. Kaya tingnan po natin ito ng mas malapitan. Mga kapatid, gaya ng sinabi natin sa kanina, si Apostol Pablo, sa bahagi ito ng sulat ay tinutugunan ang problema kung paano ang mga taga-Korinto na maling nag-oobserba ng hapunan ng Panginoon. At dahil dito, sila ay dinidisiplina. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na kapag ang mga Kristiyano ay dumadaan sa disiplina o hatol mula sa Diyos, hindi ito upang hatulan tayo, kundi upang itama at gabayan tayo. Kahit na tayo ay tiyak na ligtas na bilang mga Kristiyano, ang mga tunay na mananampalataya ay hindi pa rin immune sa paggawa ng kasalanan. Magkakasala po rin tayo. At kapag tayo ay nagkakasala laban sa Diyos. At anong nangyari? Nasasaktan natin ng Diyos. Kaya't naaapektuhan ang ating relasyon sa Diyos. Hindi nagbabago ang ating relasyon bilang Diyos, Ama at Anak, hindi po. Ngunit naaapektuhan ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil sa kasalanan. At ayaw ng Diyos na masira ang ating relasyon sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay lumayo sa Kanya. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. Gaya ng sinabi natin, ang disiplina na ito ay talagang para sa layunin ng pagtutuwid. Bilang tanda ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos para sa atin. At sinasabi ni Apostol Pablo na kapag ang mananampalataya ay dinisiplina ng Diyos, ito ay upang masiguro na tayong mga Kristiyano ay makaiwas sa hatol o kapahamakan ng dumarating na sanlibutan. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, katulad nga ng sinabi ni John MacArthur, ay pinoprotektahan, tayong mga Kristiyano ay pinoprotektahan mula sa walang hanggang kaparusahan, hindi lamang sa pamamagitang soberanong kalooban ng Diyos, kundi tayo ay pinoprotektahan mula sa walang hanggang kaparusahan sa pamamagitan ng kanyang aktibong pagkilos. Naintindihan po ninyo? Sigurado ko, hindi. Anong ibig sabihin nito? Sa simpleng mga salita, mga kapatid, dinidisiplina tayo ng Panginoon upang ibalik tayo sa kanyang mga daan. Ngunit at the same time, dinidisiplina tayo ng Panginoon upang pigilan tayo sa pagkaligaw. Sabi nga ng komentaryo sa Jude, upang hindi mahulog sa opostiya ang tunay na Kristiyano. Kaya't anong ginagawa ng Panginoong Diyos? Minsan, pinapatay na lang ni Lord yung matitigas ang ulo. Kaya may ilan, sabi nga sa English, have fallen asleep. Gaya ng sinabi ni Pastor George yung meeting namin itong nakaraang linggo. Ang tawag ni Pastor George dito,
Mercy killing. Very tito, no? Tagal ko nang hindi naririnig yun eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya ang ginagawa ito ni Lord, so, di ba, secured tayo eh. From eternity past, pinili niya tayo, tinawag niya tayo. Secured, hindi mawawala ang kaligtasan natin. Pero ano pang ginagawa niya? Bukod sa security ng pagtawag sa atin, pag tayo, kasi may mga gano'n na Kristiyano yung matitigas ang ulo, ayaw makinig kay Lord, pero totoong Kristiyano ang gagawin ni Lord doon. Disiplina, disiplina, disiplina. Kung ayaw makinig, uuwi ka niya. Yun. Nakita niyo yung katotohanan na yun. Ito ang sinasabi po dito. Ang Diyos ay maaaring kitilin ng ating buhay dahil mahal niya tayo. Upang hindi tayo maligaw. Upang hindi tayo mawala sa Kanya. Kakaiba po talaga ang paraan ng Diyos para tiyakin ang ating kaligtasan. At yun ang kahulugan ng talatang ito. Suriin nating mabuting ating sarili kung wala tayong nararanasang disiplina, ha? Pero Lord's Supper tayo ng Lord's Supper. Suriin nating mabuti ang ating sarili. Di ba? Lord's Supper ng Lord's Supper, yung pala meron ka pa ring sin. Pero wala kang nakikitang disiplina. Bakit mo kailangan suriin? Malaki ang posibilidad. Hindi ka tunay na Kristiyano. Sorry yun ang sinasabi ng talata eh. Kasi yun ang promise ni God eh. Sa mga totoong Christian, may discipline. Paano yun? Meron kang kasalanan. Ayaw mong bitawan. Lord's Supper ka. Lord's Supper. Christian ako. Pero wala nangyayari na disiplina. Nakakatakot po yun. Okay? Ngayon, nagpapartake tayo ng Lord's Supper. No? Diba? Sasabihin natin, mayroong kasalanan. No? May kasalanan ako, pero okay pa rin naman ako. Kaya okay lang. Sasabihin natin kasi grace at mercy ni God yun. Naku po, kailangan talaga pag-pray mo yan. Ngayon, kung may disiplina, let's say, kanina umaga, after ko mag-preach, merong isabi, biglang pagkatapos, diba? Sabi niya, biglang, naisipon ko rito. Sabi, may sakit ako, rejoice. No kidding, di ba? Parang, kung makita mo yung disiplina, ito yung sinasabi dito eh. Nakita mo, may kasalanan ka, naka-Lord's Supper ka, and then, nakita mo yung effect, yung consequence. Lord, pero don't stop sa rejoice, ha? Confess, repent, and turn away. Yun po ang sinasabi dito. Ikalatlong bahagi, ang mga tagubilin. Kaya pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo ang lahat ng ito, nagpatuloy si Pablo sa pagsasabing, dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Mula sa talata ating nababasa na sinabi ni Apostol Pablo ang mga salitang kaya nga, na nagpapahiwatig na siya ay magbibigay na ng konklusyon. Isang konklusyon batay sa mga tinuro niya. At ang mga salitang mga kapatid ko ay muling nagpapakita ng malasakit at pastoral na tono ni Apostol Pablo sa kanila, na kinikilala niya na ang mga taga-Korinto na sinusulatan niya, datapwat pasaway sila ay mga kapwa na mananampalataya na kasama niya. Ito yung sinabi ni Pastor George yung mga nauna, I think, noon siya yung nag-preach, no? Yung sinusulatan niya, mga totoong Christian, datapwat pasaway. Yun ang sinasabi dito. Kaya at mga kapatid, ang pangunahing tagubilin ni Apostol Pablo sa talatang ito ay simple. Kapag kayo'y nagtitipon, huwag kumain, maghintayan kayo. Yung salitang maghintayan ay maaari ring isalin bilang sa mga salitang isaisip o tanggapin. Ito ay nagpapahiwatig ng higit pa sa paghihintay lamang sa pisikal na pagdating ng iba. Hindi lang sinasabing intayin bago kayo kumain. Hindi lang yon. Ang mga salitang ito ay tunay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng mutual na konsiderasyon at respeto sa isa't isa sa loob ng simbahan. We are to respect each other. At sa halip na makasariling kainin ng pagkain, ang bawat miyembro ay dapat tiyakin na ang lahat ay naroroon at makakasali ng pantay-pantay. At sa konteksto ng hapunan ng Panginoon, pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang pagkain ay isang pagsamba na sama-sama, hindi isang individual na selebrasyon o okasyon. Ang hapunan ng Panginoon ay sumasagisag sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Kaya't ito ay dapat gunitain sa paraang sumasailalim sa pagkakaisang ito.
Sa pamamagitan ng paghihintay sa isa't isa, ipinapakita ng mga taga-Korinto ang pagmamahal, malasakit na walang diskriminasyon sa loob ng simbahan. At alam po ninyo, makikita din po natin na kahit anuman ang mangyari, tayo ay dapat magbigay halaga at respeto sa isa't isa. Yun yung pinakatinuturo po dito. We are to respect each other within the church. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kanina may nagtanong sa akin Pastor, paano yun kung dating ng right hand of fellowship natin, may nag-Sharon? Hindi ko na sasabihin sila nagtanong. Di ba? Wala namang masama. Di ba? Okay lang naman mag-Sharon Basta di ba? Basta lahat nakibahagi na. Di ba? Dati hindi ko alam yung Sharon Kailangan ko pa i-google dati. Sorry. Kasi bakit ko kayo medyo pinapatawa? Alam niyo, mula sa pulpito, makikita niyo yung kaninang kalawang bahagi, lahat seryoso Yung mata, bilog na bilog. Di ba? Bilog na bilog. Kasi talaga namang seryoso yung mensahe. Kung ang nagugutom, ang sino man, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol. Tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Makikita po natin sa talata na sinabi ni Apostol Pablo ang isang simple ngunit mahalagang tagubilin. Kung nagugutom, ang sino man, kumain siya sa bahay. Mga kapatid, nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, ang punto po niya dito ay ang layunin ng hapunan ng Panginoon ay hindi para punuan o busugin ang gutom. Hindi po. Kundi para gunitain at ipagdiwang ang napakahalagang ordinansang ito. Upang alalahanin at pagdiwang ang pinakadakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. At sa pagsasabi ng pagtutukoy sa mga nagugutom na kumain sa bahay, itinutuwid ni Apostol Pablo ang kanilang tuon. Palayo sa pisikal na aspekto ng pagkain at ibinabalik ito sa tunay na espiritual na kahulugan. At ang tagubiling ito ay napakahalagang sundin dahil gaya ng sinabi natin kanina, may mga miyembro na ginagamit ang hapunan ng Panginoon bilang pagkakataon upang magpakasasa habang ang iba naman ay walang makain. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na kumain sa bahay kung sila ay nagugutom, inaalis ni Apostol Pablo ang pagkakataon para sa pagiging makasarili. And at the same time, pinagtitibay ang katotohanan na ang hapunan ng Panginoon ay isang banal na sama-samang pagsamba at hindi isang handaan para sa personal na layaw. Sinabi ni Apostol Pablo, kung nagugutom ng sino man, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghahatol. Muli, pinahayag ni Apostol Pablo ang dahilan ng kanyang tagubilin. Sa kasamaang palad, ang mga taga-Korinto ay nakaranas na ng hatol mula sa Diyos. Hatol ng panghihina, hatol ng karamdaman, at hatol ng kamatayan. At nangyari ito dahil sa kanilang kawalang paggalang at makasariling pag-uugali sa panahon ng hapunan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagsunod sa tagubilin ni Apostol Pablo na kumain sa bahay, maiiwasan nila ang karagdagang hatol sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanilang pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon ay manatiling nakatuon sa tunay na kahulugan po nito. Mga kapatid, ang tagubilin ni Apostol Pablo dito na babala ay tunay nagpapatibay sa atin ng kaseryosohan ng hapunan ng Panginoon. Hindi dapat natin ito basta-basta lamang ginagawa. Tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubiling pagdating ko. Mula sa talata, makikita po nating tinatapos na ni Apostol Pablo ang bahaging ito. Sa pamamagitan ng pagsasabing may iba pang mga issue na kailangang tugunan, ngunit aayusin niya ito sa kanyang pagdating. Pinapahiwatig nito na marahil may iba pang aspeto ng buhay o gawain sa simbahan na nangangailangan ng pagwawasto, ngunit hindi niya na ito tinalakay dito. Sa halip, binalak niyang harapin ang mga issue na ito kapag dumating siya sa Korinto. At ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang pangunahing layunin ni Apostol Pablo sa bahaging ito ay itama ang napakabigat na problemang ito na kailangang tugunan kaagad bago pa man siya dumating. Muli, ganun po kaseryoso ang usaping ito. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang pagnilay-nilayan ang lahat ng katotohanan na ating natutunan.
Tayo po ay tumayo. Sa pagtatapos at pagdinilay-nilay sa mensaheng binigay sa atin ng Panginoon, ating pong palahanan ang ating sarili na ang tunay na kanyang biyaya lamang ang siyang naglalapit sa atin sa Kanya. Only by His grace. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if we mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by a human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come.
Mga kapatid, ilang paalala lamang po para sa mga iba pang gawain natin sa loob ng linggo po na ito. Unang-una, prayer night. Okay, ito po darating ng Wednesday. Okay? Via Zoom po ito. Okay, pag-pray ninyo na makasama kayo sa prayer meeting po na ito. 7:30 po ng gabi. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo po isubmit ito sa admin po natin. And by God's grace, dito po ipinagdadasal ng mga kasamahan po natin sa simbahan yung mga petition na yan. Okay? Pag-pray ninyo na maka-attend kayo sa prayer night. PDF 242, itong darating na Webes. Ginaganap naman po ito. Nalilito na. 8:00 ng gabi. Tama, no? 7. Okay, nalilito na ako. Ang Tagalog BS, ang 8. Okay, 7 o'clock. Dito po yan, face-to-face, live. Dito po sa GFC Center. At itong darating na Sabado sa Women of Grace, Bible study po para sa mga kababaihan, patuloy sa kanilang series na Heaven Can't Wait. At sa hapon naman po, 3:00 ng hapon, para sa mga kabataan sa youth. Imbitahan po ninyo yung mga nag-a-attend na kabataan ngayon, attend po kayo sa darating na Sabado. At sa darating naman po na October 12, meron po tayong gagawing seminar, Caring Like Christ, sa Women of Grace, Women's Biblical Counseling Seminar po. October 12, gagawin po yon dito sa GFC din po. Mag-uumpisa siya 8:30 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Pang-miyembro po ito ng GFC at kababaihan po, yung imbitado dito na miyembro. Kung interesado po kayo, tingnan nyo sa poster or tanungin nyo po sa admin kung paano po mag-rehistro. Okay, tayo po yung magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil kakaiba po talaga ang inyong patnubay at gabay sa amin. Kaiba po ang grasya na tinatanggap po namin. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga namin masisiyasat ng tama ang aming mga puso. Kaya't kami ay dumudulog sa inyo, Panginoon. Tulungan po ninyo kami at nang sa gayon, aming masiyasat masuri ang mga tunay na puso namin. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi kawalang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinarasal natin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.